Good day mga boss. Magandang gabi sa inyo, no? Marami tayong nakapila sa labas. So mga sir, mayroon tayong itong problema nitong NMAX version 2 keyless. So makikita nyo, binaklas natin to. Ang problema nito mga boss ay namamatay. Makikita nyo, binabaklas natin yung kanyang IEC. So mga sir, ang problema talaga nito, namamatay. Kaya natin binaklas to, no? So pakita ko sa inyo pag ino natin itong susi. Yun natin to. Tapos tingnan nyo kung ang mangyayari sa kanyang IEC. So, kita nyo, halos hindi siya gumalaw. Patayin natin. Yun, gumalaw siya. Pero pag ino natin ulit, matay. Matay siya. Ito mga boss, no, kung makita nyo, ito, nagawa na natin siya ng paraan. Makita nyo itong IEC, yan, halos hindi na siya matanggal, ayaw niya lumabas. So yan ang problema niya. Yan, kahit ang gagawin ko, ayaw matanggal. So ang gagawin ko dyan, pasikwat ng konti, sabay ikot. Pasikwat ng konti, sabay ikot. Kasi ayaw niya talaga lumabas. Tulad ng normal na IEC, ayaw niyang lumabas. Ngayon, ang diskarte ko dito mga master ay iikutin ko siya ng palabas na may kunting hila. Kasi ayaw niya talaga lumabas. Kung makita nyo, ayaw niya. Kasi dumikit na yung thread niya sa IEC guide. So, kung makikita nyo yan, no, iniikot ko siya, unti-unti na siyang lumalabas. Inikot lang. Ayan, hanggang sa lumabas siya kasi matigas talaga. Yun. Ang hirap niya po, hirap niya ilabas kasi nga, dumikit na ang thread doon sa IEC guide. Yan, kung makikita, no, sobrang dumi niyan. Kaya mga master, kung kayo nagkaranas ng ganito, namamatayan kayo, ni-start nyo, mi-start siya, pero namamatay. Automatic, minsan, IEC naman talaga ang biglang problema. So, kung makita nyo, ayan, talagang puno ng dumi. So, ang gagawin natin dito mga master, no, pati spring marumi yan, kaya kailangan natin linisin lahat. Ang gamit ko dyan mga master ay WD-40 lang. So, ang ginagawa ko lang, nisprayan ko lang na WD-40. Yan lang ginagawa ko, hindi na yung gasolina or ano pa. Tapos, hahanginan ko na lang siya. Yan, WD-40, hangin. Yan, matanggal lang yung lahat ng dumi doon sa kanyang thread. At saka, ito pang diskarte ko mga master, no, bago mo ibalik, ay lalagyan nyo siya ng konting langis para swabe ang ikot ng IEC. So makita nyo, konting langis na nilagay ko sa kanyang thread. Ito, nilagyan ko siya ng langis sa konting thread at nilagyan ko rin ang kanyang IEC guide doon sa thread din ng plastic. So kung makita nyo, yan, nilagyan ko siya tapos ibabalik ko na siya. Mga master, okay ito kasi makikita nyo, pag binalik nyo yan, swabe na siya. Di gaya ng una na mahirap siyang tanggalin, mahirap siyang ilabas dahil nga nanikit na sobra dahil sa dumi yung IEC guide na yan. So makita nyo, napakaswabe na ng kanyang ikot. Kahit testingin natin, magaganda na siya. Ito, makikita nyo sa test natin na ganda na ang ikot ng kanyang IEC. So makita nyo, napakaganda. Yan, kita nyo, inikot-ikot ko pa kasi ayaw nyo umikot. Yan, no, bumabalik na siya. Umikot na siya at bumabalik. Kita nyo naman pag in-on nyo yan, yung IC ay umiikot tapos biglang babalik kung makikita nyo. No, so, dito mga master, okay na. At ibabalik na natin to. So, pagsuli naman ng mga spring mga master, no, huwag nyong diretso lang isasalpak ng ganon. Kasi malalaglag yan. Ang diskarte dyan mga master, ay iikutin nyo siya patulak, palob, ayan. Pag once na lumapat na, okay na po yan. Yun ang diskarte. Itulak nyo lang siya ng paikot. So, ganun din, dahan-dahan kailangan masintro. Kasi pag hindi nasintro sa loob, yung spring ay mag-iiba pa rin ang kanyang idling. So, yun lang mga master, no. Sana may natutunan kayo dito sa video. Pag namamatay, talaga naman automatic kahit sino naman sa atin, mga mekaniko or either nakapanood ng ibang vlog, minsan pag nagloko ay diretso ka agad sa IEC, yung walang mga
proper tools o diagnostic tools ay IEC kagad ang titingnan kung bakit namamatay. So, ganun lang mga master. Kita nyo, hindi siya umaandar, walang minor yan. Pero sa ngayon, paandarin natin para magkaroon na siya ng minor. So, tingnan natin.